5 pa lang, gising na ako. Ang alarm clock parang sundalo. Walang awa pero kailangan. Sa maliit naming kwarto, 4 kaming babae. Iba-ibang shift, iba-ibang kwento. Pero pare-pareho ng dahilan kung bakit nandito. Para sa pamilya. Habang nag-aayos ng uniform, naririnig ko ang mahina kong boses sa isip. Kaya mo to, Mira. Paulit-ulit, parang mantra. Ilang beses ko na itong sinabi sa sarili ko, pero araw-araw, iba ang bigat at hugis ng salitang kaya. Sa labas ng apartment, tumama ang unang sinag ng araw sa mga salamin ng building. Mainit na kahit umaga pa lang. Naisip ko, ganito pala talaga sa disyerto. Walang pahinga ang araw, parang trabaho rin. Sa opisina, maaga akong dumating. Tahimik pa. Binuksan ko ang ilaw, inayos ang files at sinindihan ng air freshener. Maliit na ritual ko para magmukhang bago ang araw kahit paulit-ulit lang naman ang takbo nito. Ang mga tunog ng printer, tiktak ng orasan, at mahihinang yabag ng sapatos sa tiles, yan ang background music ng buhay ko rito. Sa bawat email na sinasagot ko, sa bawat report na inaayos, iniisip ko, ito ang tulay papunta sa kinabukasan namin. Hindi ako manager, hindi ako boss, pero marangal ang trabaho ko. At sa bawat araw na nakakatapos ako ng task, may kakaibang saya. Kasi alam kong may ipon akong konting ginhawa para sa mga naiiwan ko sa Pilipinas. Tanghali, sa pantry, 3 kaming nagkakape. Si Farah, si Amina, at ako. Pare-pareho kaming may Tupperware na ulam, kanya-kanyang lasa ng tahanan. Si Farah, palaging may biryani. Si Amina, may spicy chicken. Ako, adobo na tuyot na. Pero habang kumakain, parang may halong lasa ng mga kwento namin. Mira, when do you plan to go home? Tanong ni Amina. Ngumiti ako. Maybe after 2 years or 3? Kapag kaya ko nang hindi lang magpadala, kundi makapagpundar. Tahimik silang tumanggo. Walang nagsalita pa. Kasi pareho naming alam, mahirap magkwenta ng pangarap habang kumakain ng reheated lunch. Pag-uwi ko, gabi na. Sa bus, tahimik ang lahat. Ilaw lang ng kalsada ang kasama ko. Tumingin ako sa labas at sa mga refleksyon sa bintana, nakita ko ang sarili ko. Pagod, pawis, pero buhay. Minsan naiisip ko, ang araw ko rito parang pelikula na walang ending. Paulit-ulit lang ang eksena. Pero sa bawat ulit, may natututunan akong bago. Kung paano magtiis nang hindi umaangal. Kung paano ngumiti kahit wala sa mood. Kung paano maniwala na ang kayod may kabayaran. At siguro hindi ngayon, pero darating yung araw na mararamdaman kong lahat ng pagod ko may saysay pala. Isang gabi, tinawag ako ni Miss Lina. Mira, we need to finalize the report tonight. Client deadline tomorrow morning. Walang reklamo. Yes, Lam. Tumagal kami hanggang 2:00 ng umaga. Tahimik ang office. Taming humuhuning printer at humahangin na aircon lang ang tunog. Habang nagtatype ako, naramdaman ko ang bigat ng talukap ng mata. Pero mas mabigat yung pride. Kasi alam kong dati hindi ko ito kakayanin. Pagkatapos ng deadline, umupo ako. Inabot ko ang kape na lumamig na. Humigop ako at sa bawat lagok, parang sinasabi ng katawan ko, "See? You did it again." Pag-uwi ko, halos madaling araw na. Pagbukas ko ng phone, may message si Mama. "Anak, salamat sa padala ha. Nakabili na tayo ng bagong electric fan." Si Papa, mas madalas nang nakangiti. Binasa ko ng paulit-ulit. Ang saya ko, pero may halo ring lungkot. Kasi sila, masaya na kahit yung maliit lang. Ako naman, masaya lang kapag napapagod na. Minsan, hindi ko alam kung saan ko kinukuha yung lakas.
Pero siguro, nasa kanila rin. Sa bawat ngiti nila, may kapalit na gabi ng overtime ko. Sweldo day. Kinuha ko ang payslip, binilang ang pera, tapos agad ipinadala. Hindi ako bumili ng bagong damit, hindi ako lumabas. Pero habang nag-type ako ng sent sa remittance app, napangiti ako. Ang pera, lilipas. Pero yung pakiramdam na may natupad kang pangako, yun ang hindi mawawala. Naalala ko pa nung sinabi ni Papa dati, hindi sukatan ng tagumpay ang laki ng sahod, anak. Sukatan niyan ng tiyaga. At doon ko naintindihan, kayod para sa bukas, hindi lang tungkol sa pera. Tungkol yun sa danghal. Dumating din yung araw na hindi ko na gustong bumangon. Walang dahilan, walang sakit. Pagod lang. Parang naubos lahat ng sigla ko. Pumasok pa rin ako. Pero sa bus, napaluha ako ng walang dahilan. Sa gitna ng mga taong tahimik din, parang sabay-sabay kaming nagdadala ng pagod na hindi mabigkas. Doon ko naramdaman, kahit gaano ka kaya, tao ka pa rin. At minsan, sapat na yung huminga at umiyak kasi bukas, babangon ka ulit. Pagkatapos ng mahirap na linggo, nagkayayaan kaming magkaibigan na magmerienda. Pancake at tsaa lang, pero habang nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay, parang na-recharge yung kaluluwa ko. Tawa ng tawa si Farah habang nagkukwento ng sablay sa work. Si Amina maman, nagdala ng homemade dessert. Ako, nakikinig lang. At doon ko naisip, kahit malayo sa pamilya, may mga bagong taong nagiging tahanan din ng buhay. At minsan, sapat na yung simpleng hapunan at tawanan para maalala mong may saysay ang lahat ng pagod. Sa huling gabi ng linggong yon, umupo ako sa balkonahe ng apartment. Sa ibaba, kita ko ang ilaw ng siyudad, parang bituin na nakakulong sa lupa. Huminga ako ng malalim. Kaya ko to, sabi ko ulit sa sarili ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko nang paniwalaan. Ang kayod, hindi lang para sa pera, para rin sa pagbuo ng sarili. At sa gitna ng lahat ng pagod, natutunan kong may halong ganda pala ang sakripisyo dahil doon ko nakikita ang tibay ko araw-araw. Ang bawat pawis, may pangalan. Ang bawat gabi ng pagod, may dahilan. At sa bawat araw ng kayod, may bukas na unti-unting binubuo. Hindi madali, hindi mabilis, pero sa puso ng bawat OFW, may apoy na hindi nauubos. Apoy ng pag-asa at ng pagmamahal sa mga iniwan sa bahay.